Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 581 hanggang Kabanata 590. Kabanata 581. Pero sa ngayon, si Yehan, ang Panginoon, ay nasa panganib, at ang banal na hayop na Suzaku, na nakilala si Yehan bilang Panginoon, ay natural na tutulong sa kanya. Para kay Yehan, ang muling pagsilang mula sa abo ng banal na hayop na Suzaku ay magiging isang malaking pagbabago. Ang labanan sa Fenghuang Mountain sa Shanghai City, matapos umalis ang lahat ng puwersa, ay lubos na nagulat sa mundo ng Hilaga at Timog China. 8 sinaunang sekta ng martial arts, makapangyarihang mga mundo sa ilalim ng lupa sa Hilaga at Timog, isang nakakatakot na hanay ng mga tao ang nagtipon sa Fenghuang Mountain, Shanghai City, at isang labanan na nagpaalog sa mundo ay nagulat sa mundo. Ang labanang ito ay hindi lamang nagsasangkot ng iba't ibang mga puwersa, kundi pati na rin ang mga Diyos tulad nina Wang Fu Qishan, Madman, Sloppy Daoist Chao Qingshan, at Daoist Yushu. Ito ay isang kapistahan, ang mga puwersa ng lahat ng partido ay nagtitipon, ang mga matatandang halimaw ay lumalabas, at halos lahat sa kanila ay para lamang sa isang tao. Gayunpaman, ang binata na paulit-ulit na lumikha ng mga himala sa timog ay namatay sa labanang ito sa kamay ng Southern Overlord na si Merong Heto. Iyon ay isang napakasad at nakaka-regret na bagay. Hindi lang iyon, ngunit ang namamatay na henyo na ito ay talagang anak ng isang baliw. Ang balitang ito ay nagulat din sa China. Si Yehan ay anak ng isang baliw. Patay na ang anak ng baliw, kaya anong uri ng nakakagulat na galit ang susunod na sesubog ng baliw? Kapag nagalit ang baliw, tiyak na magkakaroon ng mga ilog ng dugo at mga bangkay na nakakalat sa buong parang. Oh, hindi ko inaasahan na si Yehan ay anak ng isang baliw. Nakakaawa naman na namatay ang isang henyo. Akala ko makakalikha siya ng mga himala at muling mamangha sa mundo. Sa kasamaang palad, nagkabaligtad ang mga bagay. Namatay siya sa murang edad. Ngayon na naabot na niya ang taas ng kanyang ama, maaaring napakahirap na magkaroon ng isa pang Yehan sa China sa hinaharap, at hindi siya mapapantayan ni Nolan Miitian sa Hilaga. Nakakaawa talaga, natatakot akong maraming tao ang nadidismaya ngayon. Sa buong Hilaga at Timog, ang mga taong nagbibigay pansin sa labanang ito ay nag-uusap at nagdadalamati. Ang lahat ng mata ay binawi mula sa Shanghai City. Dahil namatay na ang binata sa labanan, hindi na sulit na bigyan ng pansin. Isang henyo na hindi lumaki, kahit na ito ay kahanga-hanga, maaari lamang itong maging isang bagay ng nakaraan. Anak ng isang baliw, talagang namatay ka ng ganito. Ang isang buntong hininga ay dahan-daang lumabas mula sa bibig ni Zhou Banroo, si Yehan ay anak ng isang baliw, ang balitang ito ay talagang nagulat sa kanya, ang taong iyon na nagsimulang mula sa pinakailalim hanggang sa kanyang kasalukuyang posisyon gamit ang kanyang sariling mga kamay at isang utak lamang, hindi inaasahan na mayroon pa ring nasa likod niya. Na may ganoong kamanghamanghang pagkakakilanlan, nakakaawa na ang pagkakakilanlan na ito ay nahayag lamang pagkatapos ng kamatayan ni Yehan. Gayunpaman, ang mas nakaka-regret pa kay Zhou Banroo ay ang pagkamatay ni Yehan. Para kay Yehan, naramdaman ni Zhou Banroo na siya ang kanyang kalaban, ngunit sa parehong oras, mayroong isang pakiramdam ng pakikiramay sa isa't isa. Sa mundong ito, walang nakakaunawa sa kanya ng mas mabuti kaysa kay Yehan. Ngayon, ang taong kanilang kalaban at hindi masasabi ang relasyon ay patay na nagpapalito sa mga mata ni Zhou Banroo. Namatay si Yehan, at ang kasunduan sa pagitan nila ay hindi nawasto, ngunit nakakaramdam siya ng kawalan, sa paligid ng puso. Yehan, iginagalang kita para sa basong alak na ito. Ibinaw ni Zhou Banroo ang malakas na alak sa kanyang kamay patungo sa lupa, at ang alak ay nanatili ng napakabagal, parang isang maliit na sapa ng tubig, dahan-daang dumadaloy mula sa lupa sa pondong nasa unahan. Hindi pa rin ba tapos? Bakit? Sa parehong oras. Sa compound ng pamilya Yan, si Mr. Yan ay umupo sa reclining chair sa sandaling ito. Ang kanyang mukha ay tila tumanda sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay kasing haggard ng patay na kahoy, at dahan-dahan niyang ipinikit ang mga ito, ang palad ng kanyang kamay ay dahan-daang nanginginig,
Ngayon, nararanasan niya ang sakit at pagpapahirap ng isang puting buhok na lalaki na nagpapadala ng isang itim na buhok na lalaki. Ang labanan sa Fenghuang Mountain sa Shanghai City ay kumalat na ngayon sa buong China. Bilang isang tagasunod, paano niya hindi malalaman ang kinalabasan, namatay ang kanyang apo sa labanan. Gayunpaman, hindi pa sila nagkikita at hindi niya alam na mayroon siyang mga magulang at kanyang lolo sa mundong ito. Si Keyang ay nakatayo sa likod ni Old Man Yan, umiiling at bumantong hininga sa kanyang sarili na may mga komplikadong mata. Hindi ako naniniwala, bastardo, Ji Quanren, bastardo ka, bakit hindi mo iniligtas ang ating anak? Bakit? Hindi, pupunta ako sa Shanghai City, makikita ko siya. Ang mukha ni Yan Qingmo ay puno ng luha. Lalaki, tumayo siya at natisod palabas ng compound ng Yan. Hindi pa niya talaga nakikita ang kanyang anak ng ilang beses, hindi pa niya siya tinatawag na anak, at hindi pa rin siya tinatawag na ina. Sa Shanghai City, nagtatawanan at umiiyak sina Yang Master Tang at Lin Bomo habang nagiinuman ng husto. Ha 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 ha, mga magnanakaw, talagang hindi ninyo binuksan ang inyong mga mata. Saan ka ba pinagalitan ng aking kapatid? Kung gusto ninyong pretuhin siya ng ganito, kung sasabihin ninyo sa akin, handa akong dalhin siya, kahit na pumunta ako sa ikawalong antas ng impyerno. Walang reklamo, walang pagsisisi, nagmamakaawa lang ako na ibalik mo sa akin ang aking kapatid, ibalik mo sa akin si Hanzi, ibalik mo sa akin. Sa huli, ang boses ni Yang Master Tang ay naging maliliit, at 4 o 5 walang laman na bote ay maaaring pumatay ng isang ordinaryong tao pagkatapos uminom ng 10-10 degree na alak. Tiningnan ni Lin Bomo ang kanyang sarili na may pulang mata na may alak na dumadaloy mula sa kanilang mga bibig, magkatabi na tumingin ang dalawa sa langit. Namatay ang kanilang pinakamamahal na kapatid sa labanan na nagparamdam sa kanila na may nawawala sa kanilang buhay. Sa parehong oras, Mount Ma. Umiling at bumantong hininga si Mrs. Wu, nakakaawa, kalimutan mo na, iwanan mo ang kanyang kapatid, at hayaan mong ibaba ng iba sa inyo ang bundok, kung kaya ninyong itago ito sa kanila ng ilang sandali, hindi ninyo ito maitatago sa kanila magpakailanman, kailangan nilang harapin ito sa kalaunan. Panipi. Opo, Senior Sister Sect Leader. Tumanggaw si Master Walking at bumantong hininga ng paulit-ulit. Kabanata 582. Sa araw na ito, sina Zhou Yuner at ang iba pa na naglalakbay sa Mount Ma sa loob ng ilang araw ay ibinaba sa bundok, ngunit si Ye Qing ay pinanatili sa kadahilan ng nais ni Master Wu na tanggapin siya bilang isang alagad, at sumang-ayon na rin si Ye Han. Malinaw na nagustuhan ni Master Wu ang talento ni Ye Qing. Hindi naman mahina ang talento ni Ye Qing. Sa ilalim ng random na pagtuturo ni Xiao Qingcheng, isang walang interes na guro, nagawa niyang mag-aral hanggang sa kaharian ng paglilinang ng Yuan, na nagpapakita na ang talento ni Ye Qing ay hindi masama. Average. Sa ngayon, patay na si Ye Han, sa halip na hayaan siyang bumaba sa bundok para malungkot at magdusa, mas mabuti na hayaan siyang mag-concentrate sa paglilinang sa Mount Ma nang hindi naaabala ng panlabas na mundo. Matapos hamupa ang isang malaking digmaan, ang natitira sa mundo ay wala kundi mga talakayan at pagsisisi. Shanghai City, Phoenix Mountain. Sa sandaling ito, ang villa na natatakpan ng mga bangkay at pulang-pula ng dugo ay nalinas na, at umalis na ang mga mangangaso ng bangkay. Sa pagkakataong ito, nagdusa sila ng malalaking pagkawala upang tulungan si Ye Han, at ginawa nila ang kanilang makakaya, ngayon nasa kay Ye Han na kung makakaya niyang lagpasan ito. Sa loob ng bilya, ang dakilang matanda ng Gu Clan, si Huang Watian, ang inaasahang biyenan ni Ye Han, sina Chen Taigang at ang kanyang anak, si Huang Wanjin, sina Zhao Hengtian, Leng Wufei, Xia Ben, Sun Bumir, Zhou Lai at ang iba pa ay naghihintay ng may pagkabalisa. Isang araw at isang gabi na, at wala pa ring nakikitang paggalaw si Ye Han. Sa silid sa itaas, ang 3 supermaster na binabantayan ng matandang tao, si Daoist Priest Yushu, at Baliu, ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa loob. Nahaharap sa ganitong sitwasyon, walang naglakas loob na makagambala, at naghintay lang ng tahimik. Sa silid sa itaas, tahimik na nakahiga si Ye Han sa kama, ang mga aktibidad ng buhay sa kanyang katawan ay bumilis at bumagal, ang ganitong uri ng sitwasyon ay nagpalito ng kaunti sa matandang tao, dapat lang na pagkatapos maipasa ni Ye Han ang pamamaraan ng muling pagsilang mula sa apoy ng banal na hayop na Suzaku, dapat siyang dahan-daang magising, ngunit pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi, patuloy pa rin siyang naglalakbay sa gilid ng buhay at kamatayan. Ang matandang tao at si Daoist Priest Yushu ay nakaupo nang nakatawid ang mga binti sa tabi ng kama, patuloy na pinagmamasdan ang mga paggalaw ni Ye Han. Ang baliw ay nakatayo ng mag-isa, hawak ang isang yin-yang jade pendant sa kanyang kamay.
Matagal na niyang tinitingnan ang pendant na ito dahil ang pendant na ito ay pag-aari niya 20 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, nang ipanganak ang isang malaking matabang bata, inilagay niya ang piraso ng jade sa katawan ng sanggol. Ngayon, habang tinitingnan ang piraso ng Guigo Jade, nawala ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ng baliw, ang binata na nakahiga sa kama ay ang kanyang anak, tama ang dugo, at gayon din ang Guigo Jade. Gayunpaman, ang tanging pagkakamali ay medyo huli na niyang nalaman. Sa ngayon, nasa Diyos na ang pagpapasya kung hahayaan niyang makaligtas ang kanyang anak sa pagsubok na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yehan na nakahiga sa kama ay biglang naglabas ng isang malakas na hininga ng buhay, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Matandang tao Xiao, may nangyari. Bahagyang ngumiti si Dawis Tiusho nang makita niya ito. Tumango ang matandang tao, nakita na niya na ang hininga ng buhay ni Yehan ay mas malakas kaysa dati pagkatapos ng muling pagsilang mula sa abo. Nakarinig nito, ang figure ng baliw ay lumitaw sa harap ng kama sa isang kisap mata. Nadama ang walang katapusang hininga ng buhay na nagmumula kay Yehan, isang kislap ng kaluwagan ang sumilay sa mukha ng baliw. Ang kanyang anak, pagkatapos ng lahat, ay buhay pa rin. Bumalik ng buhay mula sa pintuan ng impyerno. Gumising ka, gusto ko pa ring panoorin kang sakupin ang mundo. Ikaw ang anak ng baliw na si G. Kung hindi mo pa nalampasan ang baliw na si G, paano ka mamamatay? Bahagyang ngumiti ang baliw. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam siya ng kagaanan. Pagkatapos nito, ang hinaharap ng kanyang anak ay walang hangganan. Gayunpaman, sa sandaling ito, mga pagsabog ng ingay ang nagmula sa ibaba ng bilya, at medyo malakas ang tunog parang isang matandang babae na nagmumura sa kalye. Nang marinig ang tunog na ito, pamilyar ang naramdaman ng baliw. Makinig ng mabuti, hindi ba ito ang boses ng aking biyenan? Bakit siya napunta rin dito? Matandang Daos Chow, matandang Daos Kyushu, mangyaring bantayan ninyo rito, bababa ako at titingnan. Pagkatapos ng lahat, ang figure ng baliw ay kumislap, at direktang umalis sa silid, at lumitaw sa malaking sala ng vilya sa susunod na segundo, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata, at nakita ang babaeng nakaturo kay Zhao Hengtian at sa grupo ng mga matatanda na patuloy na sumisigaw hindi ba ang kanyang asawa. Kayong mga bastardo, sino ang nang-aapi sa aking asawa, tumayo kayo para sa akin. Nakita ang kanyang asawa na palaging magiliw sa harap ng iba ay nagalit, natural na naisip ng baliw na sina Zhao Hengtian at ang iba pa ang nag-udyok sa kanya. Nakita ang pagdating ng baliw, na tahimik sina Zhao Hengtian at ang iba pa, iniisip kung sino ang nang-aapi sa iyong asawa, hindi mo ba nakita na ang iyong asawa ang nakaturo sa kanyang ilong at sumisigaw sa amin? Hindi pangkaraniwan na makita ni Yan Qingmo ang lugar na ito, at dinala niya ang kanyang babaeng bodyguard. Nang makarating siya rito, hinaranggan muna siya ng Chanlungwei, at sa wakas ay lumitaw sina Zhao Hengtian at ang iba pa, at tumanggi silang hayaan siyang umakyat, kaya nagalit din si Yan Qingmo. Nang magalit siya, direktang sumigaw. Gayunpaman, nang magalit ang baliw at handa ng turuan ng leksyon sina Zhao Hengtian at ang iba pa, lumapit si Yan Qingmo sa baliw at sinampal siya sa mukha. Sobrang lakas ng tunog kaya naguluhan ang baliw, natigilan sina Zhao Hengtian at ang iba pa na nakakita sa sampal na ito. Ang baliw na kilala sa buong mundo ay sinampal sa mukha. Kung malalaman ito, tiyak na magugulat ang lahat. Ang pinakamagandang babae sa Yanjing City, si Yan Qingmo, ay isang matandang babae rin. Sa sandaling ito, matalino na tumayo ng medyo malayo sina Zhao Hengtian at ang iba pa, hindi ba nila nakita na sinampal ang baliw? Mamaya, kung magagalit ang magandang matandang babae at sasaktan silang muli, hindi na sila maglakas loob na lumaban. Medyo natigilan ang baliw sa sampal, tulala niyang tinitigan ang kanyang asawa. Bastardo? Ikaw na bastardo? Ikaw na bastardo na baliw? Hindi mo nga maingitan ang iyong sariling anak, ibalik mo sa akin ang aking anak, ibalik mo sa akin ang aking anak. Tuldok-tuldok panipi. Ang isang pares ng mga kamao na gawa sa jade ay umulan sa baliw, umiyak si Yan Qingmo, ang mga pagsabog ng mga kamao na ito ay walang anuman sa baliw, niyakap niya si Yan Qingmo sa kanyang mga bisig, ngunit ang resulta ay ang paglapat ng mga labi ni Yan Qingmo sa kanyang mga balikat ng malakas, parang kailangan niyang kagatin ang isang piraso ng karne upang mailabas ang kanyang galit. Kabanata 583. Asawa, ayos lang, ang anak natin ay hindi patay, talaga, hindi kita niloloko. Nang makita ang kanyang asawang naglalabas ng sama ng loob at umiiyak sa kanyang mga bisig, ang matapang na baliw ay biglang nagkaroon ng malambot na panig. Nakarinig nito, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Yan Qingmo, bastardo, talaga, hindi mo ako niloloko. Siyempre hindi. Pero na, dadalhin kita ngayon para makilala ang ating anak.
Nang makita ang baliw na umaakyat sa hagdan habang karga si Yan Qingmo, nakahinga ng maluwag sina Zhao Hengtian at ang iba pa nang marinig ang kanyang mga salita. Dahil sinabi ng baliw na hindi patay si Yehan, dapat ay totoo iyon, lumapit. Gayunpaman, nang umakyat ang baliw sa hagdan habang karga si Yan Qingmo, dalawang sasakyan ang mabilis na nagmamaneho sa daan patungo sa villa, at hindi sila nagbagal kahit sa ilang mga sulok. Ang mga driver ay sina Yang Master Tang at Lin Bomo, sina Zhou Yuner at ang iba pa ay bumalik mula sa Mount Emei, ngunit hindi nila mahanap si Yehan, at hindi sila makatawag sa telepono. Sa wakas, nahanap nila si Yang Master Tang, at nalaman nina Zhou Yuner at ang iba pa ang nakapanghihinayang na balita pagkatapos siyang tanungin. Patay na si Yehan. Ayaw nilang paniwalaan na totoo ito, at tatanggapin lang nila ito kapag nakita nila ito ng kanilang mga mata. Sa sasakyan, ilang babae ang umiiyak at pulang-pula ang kanilang mga mata. Pinapunta sila ni Yehan sa isang paglalakbay, ngunit nang bumalik sila, ito ay naging isang pamamaalam. Ang daan patungo sa villa ay umikot sa bundok, at mabilis na nagmamaneho ang dalawang sasakyan. Sa daan, sina Yang Master Tang at Lin Bomo ay pinilit na pumunta rito nina Zhou Yuner at ang iba pa, at hindi sila naglakas loob na huminto kahit sandali. Maya-maya lang, sina Yang Master Tang at Lin Bomo ay nagmaneho papasok sa villa. Sa ngayon, ang buong villa ay binabantayan ng Chanlungwei at ng Guklan. Natural, pamilyar ang Chanlungwei kina Yang Master Tang at Lin Beimo, kaya hayaan silang pumasok sa villa. Sa bulwagan, bago pa may naitan ang puwet ni na Zhao Hengtian at ng iba pa, nakita nila sina Yang Master Tang at Lin Bomo na pumapasok kasama ang isang grupo ng mga babaeng sundalo. Lalaki ako, nasaan siya? Pagpasok sa bulwagan, tinitigan ni Zhou Yuner sina Zhao Hengtian at ang iba pa ng may malamig na mga mata sa kanyang mapupulang mga mata. Ang kanyang lalaki, gusto niyang makita ang isang lalaki habang buhay, at isang bangkay pagkamatay. Kapag nakita niya ito ng kanyang mga mata, maniniwala siyang iniwan siya ng lalaki. Gusto kong hanapin ang aking kapatid, gusto kong hanapin ang aking kapatid. Si Xiao Qingcheng ay hawak kamay ni Yan Zihan, ngunit may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang umiiyak na mukha. Mahirap isipin na ang maliit na katawan na iyon ay may ganoong malakas na puwersa. Kapatid, totoo ba si Kuya Ye? Tumingin si Zhao Yuyo kay Zhao Hengtian at umiyak din. Tumayo sina Yang Master Tang at Lin Bomo sa gilid, tahimik na naninigarilyo, pulang-pula rin ang kanilang mga mata. Sige, huwag mo nang umiyak, ayos lang si Yehan. Nang makita ang mapupulang mga mata ng lahat ng babaeng ito, alam ni Zhao Hengtian na dumating sila mula sa malayo at malamang na umiiyak silang lahat. Para sa mga babae, oo. Nagbigay ito kay Zhao Hengtian ng pinakamalaking sakit ng ulo. Nakarinig ng mga salita ni Zhao Hengtian, isang sinag ng pag-asa ang sumilay mula sa mapupulang mga mata ni Zhou Yuner. Haha, sinabi ko na kung bakit naamoy ko ang isang pamilyar na amoy. Lumalabas na ang aking mabuting estudyante ay narito. Sa oras na ito, biglang lumitaw sa bulwagan ng matandang tao at si Dao's Priest Yusho, at ang mag-asawa sa itaas ay nakaharap sa taong nakahiga sa kama. Ang bata ay hinahaplos at tinitingnan ito. Hindi na kinaya ng dalawang matatandang tao. Anuman, ayos na si Yehan ngayon at maaaring magising anumang oras, kaya hindi na nila kailangan. Guro, hinahanap ko ang aking kapatid. Nang makita ang paglitaw ng matandang tao, agad na tumakbo si Xiao Qingcheng. Babae, maging mabuti ka, dadalhin ka ng guro para hanapin ang mabaho na batang iyon mamaya. Tumingin ang matandang tao kay Xiao Qingcheng ng may pagmamahal, mas inalagaan niya ang kanyang estudyante kaysa kay Yehan. Lolo daw, Yehan. Nagmadali ring lumapit sina Zhou Yuner at ang iba pa sa matandang tao. Tumingin ang matandang tao sa kanila at sinabi, huwag kayong mag-alala, ang batang ito ay isang pusa at may siyam na buhay. Hindi siya mamamatay. Pero na, dadalhin ko kayo doon para lang palitan ang batang iyon mula sa pamilya G. Ano ang kaya ng isang malaking lalaki? Nakarinig ng mga salita ng matandang tao, naramdaman ni na Zhou Yuner at ng iba pa na parang naalis na ang mga ulap at nakakita ulit ng pag-asa. Ang lalaking iyon ay hindi patay, paano siya mamamatay, at may utang pa rin siya sa kanila ng kasal. Nako, mapapagalitan ng mga babae. Bumantong hininga sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Kanina, si Yan Qingmo ay isang matandang babae, at ngayon sina Zhou Yuner at ang iba pa ay parang mga balo na nasa kawalan ng pag-asa. Sa itaas, sina Zhou Yuner at ang iba pa ay nakarating na sa pinto nang marinig nila ang isang boses mula sa loob ng silid na nagparamdam sa kanila ng pamumula. Kumusta naman, mayroon bang nasa puwet? Pinapanood ko pa. Oh, ikaw na bastardo, mag-ingat ka, huwag mo siyang saktan. Hoy, oo,
Pero mas malaki ito kaysa noong bata pa ako. Nakarinig nito, sinabi ng matandang tao na may madilim na mukha, babae, pumasok ka na, hindi ako papasok kung matanda ka na. Pagkatapos magsalita, nagmadaling umalis ang matandang tao. Kabanata 584. Binuksan ni na Joe Yuner at ng iba pa ang pinto, at agad nilang nakita ang isang lalaki na nakatalikod sa kanila, ang kanyang hubad na puwet ay nakaharap sa kanila, ay tinitingnan ng isang malaking lalaki, at sa tabi ng lalaking ito, mayroong isang magandang babae na walang kapantay na kagandahan. Nang makita ni na Joe Yuner at ng iba pa na pumapasok, sabay na tumingin ang baliw at si Yan Qingmo, lahat sila ay nagkatinginan, agad na tinakpan ng baliw si Yehan ng kumot, kanina lang ay sinuri niya ang puwet ng kanyang anak para tingnan kung naroon pa rin ang nunal, nakakahiya na pagtawanan siya ng mga batang babaeng ito. Tiya, Tito, bakit kayo narito? Sa gitna ng ganitong nakakahiyang mga titig, si Yan Zihan ang unang nagsalita, at nagulat siya nang makita sina Yan Qingmo at ang baliw na narito. Zihan, bakit ka narito? Nagtataka rin si Yan Qingmo, bakit napunta ang anak ng kanyang kapatid sa kanyang anak. Ako, nang marinig ang tanong ni Yan Qingmo, hindi alam ni Yan Zihan kung paano sisigot sa loob ng ilang sandali, sasabihin niyang si Yehan ay ang kanyang lalaki, natural na nahihiya siyang sabihin ito sa harap ng kanyang tiya at tito. Ubo-ubo, Zihan, pumasok ka muna. Nang makita ang namumulang mukha ni Yan Zihan, hindi sinasadyang hinawakan ng baliw si Yan Qingmo, medyo naunawaan ni Yan Qingmo, pagkatapos ng isang pagkatulala, sinabi niya, oo, Zihan, pumasok ka muna, huwag kang nakatayo dyan. Pumasok sina Joe Yuner at ang iba pa sa silid na may ilang pag-aalinlangan. Sa wakas, matapos makita si Yehan, na humihinga ng pantay-pantay at tumataas ang kanyang dibdib, nakarelax na sila ng tuluyan. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari, ang mahalaga ay ayos lang si Yehan. Narito, lahat ba kayo ay mga kasintahan ng aking anak? Tinitingnan sina Joe Yuner at ang iba pa, lahat sila ay mukhang mga bulaklak at jade. Tumayo si Yan Qingmo sa gilid at tiningnan sila gamit ang mga mata ng isang hinaharap na biyenan na tumitingin sa kanyang manugang. May ngiti sa kanyang mukha. Sa bagay na ito, mas mahusay si Yehan kaysa sa matandang lalaking ito. Nakarinig nito, isang ekspresyon ng kahihiyan at pagkagulat ang sumilay sa mga mukha ni na Joe Yuner at ng iba pa. Ang dalawang tao sa harap nila ay talagang tinawag na anak si Yehan. Maaaring sila ba talaga ang mga magulang ni Yehan? Hindi pa nila narinig na binanggit ito ni Yehan, at sa loob ng ilang sandali, hindi nila alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Yan Qingmo. Kung ang dalawang tao sa harap nila ay talagang mga magulang ni Yehan, kung gayon, kailangan nilang pretuhin sila ng iba. Sa sandaling ito, si Yan Zihan ang pinaka-nagulat. Parang medyo nawala siya, at hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, dahil ang mga salita ni Yan Qingmo ay may malaking epekto sa kanya. Pinsan ni Yehan. Ang ganitong resulta ay isang biro lang ng Diyos. Sa sandaling ito, napakagulo ng kalooban ni Yan Zihan. Hindi niya narinig ang sinasabi ni Yan Qingmo kina Joe Yuner at sa iba pa. Ang isip niya ay puno ng relasyon ni na Yehan at sa kanya. Magandang araw, tito at tiya. Ako ang pinakabatang kasintahan ng aking kapatid, at ang pangalan ko ay Ye Qingcheng. Sa oras na ito, isang salita na nagparamdam sa baliw na gusto ng magsuka ng dugo at nagpatulala kay Yan Qingmo ay lumabas sa bibig ni Xiao Qingcheng. Tinitingnan ng batang babae na nasa kabataan pa lang, lahat sila ay nagulat sa pangungusap na ito at hindi nakapagsalita. Sa bahay ng Vilya, matapos ma-stabilize ang kalagayan ni Yehan, umalis ang baliw, iniwan ang kanyang asawa at ilang magagandang manugang upang alagaan si Yehan. Kahit na hindi pa nila alam ang sitwasyon, magalang din sina Joe Yuner at ang iba pa kina Yan Qingmo at sa baliw. Tungkol naman sa nangyayari rito, kailangan ni Yehan na magpasya mismo pagkatapos magising. Lumitaw ang isang mag-asawa sa silid ng pagbabago, ano kaya ang iisipin ni Yehan kapag nagising siya? Anong uri ng desisyon ang gagawin? Sa sandaling ito, si Yan Qingmo ang may pinakamasalimuot na kalooban. Kung sina Yan Qingmo at ang baliw ay talagang mga magulang ni Yehan, kung gayon, hindi ba nilalaro ng Diyos ang isang malaking biro sa kanya? Ngayon, paano niya haharapin ang bagay na ito? Ilang babae ang nagpalit-palit sa pag-aalaga sa kanila. Mabilis na lumipas ang 3 araw. 3 araw na ang nakalilipas mula ng tamaan sa puso si Yehan ni Merong Heto. Bagaman normal ang lahat ng mahahalagang palatandaan ni Yehan, hindi pa rin siya nagigising, nag-aalala ang ilang babae kung naging gulay na si Yehan. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang matandang tao ay hindi makatulong. Kapag nagising na si Yehan, nasa kanya na iyon, at hindi makatulong ang mga outsider.
Tinitingnan ng lalaking nakahiga sa kama na hindi pa nagigising, tahimik na umiyak si Joe Yuner sa harap ng kama. Kahit na hindi niya nakita kung gaano kalaki ang krisis na pinagdadaanan ng lalaking ito sa pagkakataong ito, alam niya ito mula sa kanyang imahinasyon. Sa isang sitwasyon na malapit ng mamatay, alam niyang wala siyang masyadong pagkakataong mabuhay sa pagkakataong ito, kaya pinapunta niya silang lahat palayo sa Shanghai City, iniwan siyang mag-isa rito upang harapin ang krisis. Tanga, patay ka na, sa tingin mo ba makakabuhay mag-isa si Yuner? Hinawakan ni Joe Yuner ang mukha ni Yehan gamit ang isang kamay, palihim na nalulungkot, normal ang lahat ng mahahalagang palatandaan ni Yehan, at sa ilang kadahilanan, ang kulay tanso na balat na iyon ay naging maputi. Makinis na parang jade, mas pino kaysa sa balat ng mga babae, parang isang bagong silang na sanggol. Gayunpaman, hindi pa rin nagigising, ang ganitong uri ng paghihintay ay nakakapagod, dahil walang nakakaalam kung gaano katagal ang ganitong uri ng paghihintay. Isang buwan, isang taon, o 10 taon pa. Ate Yuner, sinabi ng guro na tiyak na madyay gising ang aking kapatid, at sinabi rin ng guro na pakakasalan ako ng aking kapatid kapag lumaki na ako. Humiga si Xiao Qingcheng sa gilid ng kama, tumingin kay Joe Yuner gamit ang isang maliit na ulo at sinabi. Ikaw na babae. Tinuro ni Joe Yunryo ang ulo ni Xiao Qingcheng, tumatawa sa pagitan ng mga luha, sinabi ng matandang tao, syempre, niloloko niya ang batang babaeng ito, kung mayroon talagang paraan upang mapabilis ang paggising ni Yehan, ginawa na niya ito, ngayon ang magagawa ng lahat ay ang tahimik na maghintay na magising si Yehan sa kanyang sarili. Bukod doon, wala nang ibang paraan. Sa tabi ng kama, naroroon sina Yan Qingmo, Yan Zihan, at Zhao Yuyo. Siyempre, masaya si Yan Qingmo na ang kanyang anak ay makakuha ng ganoong matalik na kaibigan na nagtrato sa kanya ng taos puso, at malumanay na sinabi, Yuner, huwag kang masyadong malungkot, nakaligtas na siya sa napakaraming kahirapan, at sulit din ang isa ito. Tiyak na kaya niya. Kabanata 585. Salamat po, tita, ayos lang po ako. Pinilit ngumiti si Joe Yuner. Pinagmasdan naman ni Yan Qingmo at Zhao Yuyo mula sa gilid, tila nag-aalangan magsalita. Kahit na isa si Yan Zihan sa mga opisyal na kasintahan ni Yehan, hindi siya naglakas loob na magsabi ng maraming bagay sa harap ni Yan Qingmo. Nasa puso niya ang mga ito, at para kay Zhao Yuyo, matagal na niyang gusto si Yehan, pero hindi niya kailanman naglakas loob na sabihin ito. Kaya naman, marami siyang pinipigilan sa kanyang puso. Tahimik na dumating ang gabi, at ang ilang babae ay nakatulog sa tabi ng kama ni Yehan. Gusto sanang hikayatin ng madman na magpahinga silang lahat pero walang nag-abalang pansinin siya. Sa oras na ito, dahan-dahang iminulat ni Zhao Yuyo ang kanyang mga mata habang nakahiga sa tabi ng kama. Sa totoo lang, hindi siya nakatulog dahil sa maraming bagay na nasa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at tinulungan si Yehan na takpan ng kumot, at habang nakikita niyang mahimbing na natutulog sina Joe Yuner at ang iba pa, palihim niyang hinalikan si Yehan sa noo. Kuya Ye, gusto kita. Matagal na itong nakabaon sa puso ko. Alam kong hindi mo ito maririnig ngayon, at ayaw kong makipagtalo kay Ate Yuner, pero talagang ayaw kong masaktan. Tinakpan ni Zhao Yuyo ang kanyang bibig at humikbi ng mahina, Kuya Ye, gising ka na, kung maaari, handang tiisin ni Yoyo ang lahat ng hirap para sa iyo, ang tanging hiling ko lang ay maging maayos ka, kahit na sa puso ko lang kita gusto, handa akong mabuhay magpakailanman. Nang masabi niya iyon, agad na tumakbo palabas ng bahay si Zhao Yuyo, at nagtago sa isang sulok para umiyak. Sa loob ng silid, sabay-sabay na iminulat ni Yan Qingmo, Yan Zihan, at Joe Yuner ang kanilang mga mata sa sandaling iyon. Sa totoo lang, hindi rin sila nakatulog. Narinig nila ang mga sinabi ni Zhao Yuyo kanina. Magkakaiba ang mga nasa kanilang puso. Pagkatapos huminga ng malalim si Joe Yuner, ipinikit niya ulit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagtulog. Napakomplikado ng nararamdaman ni Yan Zihan, kahit na si Zhao Yuyo ay naglakas loob na sabihin ang nasa puso niya, siya ba? Susuko na ba siya? O haharapin niya ito? Sa totoo lang, sa loob ng 3 araw na nakalipas, kahit na normal ang mga palatandaan ng buhay ni Yehan, ang kanyang katawan ay nag-uumpisa ng isang malaking pagbabago. Para kay Yehan, ang ganitong uri ng pagbabago ay maaaring mahirap makasalubong sa buong buhay niya. Ang muling pagsilang ng Suzaku mula sa abo ay hindi lamang ganap na nagpagaling ng sugat ni Yehan, kundi ang kanyang lakas ay natural na tumaas sa antas ng gitnang gobernador. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang puso ni Yehan, na hindi na puso ng isang mortal. Sa muling paggawa ng puso, nakuha niya ang puso ng Vermilion Bird Sacred Beast. Siyempre,
Ang puso na ito ay hindi ibinabahagi ng Vermilion Bird Sacred Beast, kundi isang puso na eksaktong kapareho ng muling ginawa ni Yehan gamit ang muling pagsilang mula sa teknik ng abo. Sa madaling salita, kahit na ang kasalukuyang katawan ni Yehan ay katawan pa rin ng tao, ang kanyang puso ay hindi. Ito ay isang walang kamatayang puso na magtatagal magpakailanman. Sa paggawa ng puso ng Suzaku Holy Beast, nakuha ni Yehan ang teknik ng muling pagsilang ng apoy. Sa hinaharap kahit na makatagpo siya ng ganitong uri ng sugat muli, maaari pa rin siyang muling mabuhay tulad ng hindi matatalo na Xiao Qiang. Bukod dito, ang pagkakaroon ng puso ng Suzaku Sacred Beast ay nagpahusay at nagpalakas kay Yehan sa pagkontrol ng Suzaku Sacred Fire, ang apoy ng kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagising sa loob ng 3 araw ay dahil sa puso ng Suzaku Sacred Beast. Ang puso ay hindi pa ganap na naisama sa kanyang katawan. Pero ang kanyang kamalayan ay gising, alam niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya, pero hindi siya makagising, pero sa sandaling ito, unti-unting naisama ni Yehan ang puso ng Suzaku Sacred Beast, ganap na naisama sa kanya sa laman at dugo, walang pagkakaiba sa isa't isa. Dahan-dahan, inilipat ni Yehan ang kanyang mga daliri, at nakontrol niya ang karamihan sa kanyang katawan gamit ang kanyang kamalayan. Sa kalagitnaan ng gabi at madaling araw, binuksan na ni Yehan ang kanyang mga mata na hindi pa nabubuksan sa loob ng 3 araw, tumingin sa kisame, nadama ang katahimikan na nagmumula sa silid, at tahimik na lumabas ng silid. Kahit na hindi siya nagising sa loob ng 3 araw na ito, narinig niya ang lahat ng nangyari isa-isa. Ang madman at si Yanqing mo pala ang taong hinahanap niya, ang mga magulang na nag-iwan sa kanya ng malupit noon, paano niya sila haharapin ngayon? Sa isang bukas na espasyo sa likod ng Phoenix Mountain. Sa sandaling ito, naroon sina Yehan, Zhao Hengtian, Leng Wufei, Xia Ben, Sun Bumiye, Zhou Lai, ang magkapatid na Chen, at ang 11 Heavenly Dragon Guards na nakaligtas sa laban na iyon. Sa laban na ito, kalahati ng 24 na Heavenly Dragon Guards ang direktang nawala. Ang ganitong uri ng pagkawala ay mabigat at masakit para kay Yehan. Ang mga namatay sa labanan ay pawang mga kapatid niya, pero namatay sila dahil sa kanya. Kaya, pagkagising niya, nilapitan ni Yehan si Zhao Hengtian at hiniling na dalhin siya rito. Dahil, nasa harap ni Yehan ang 13 maliit na burol kung saan nakahiga ang 13 Heavenly Dragon Guards. Tinitingnan si Yehan na nakatayo sa harap ng libingan sa loob ng 4 o 5 oras nang hindi nagsasalita, bamantong hininga sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Alam nilang lahat na tiyak na nagsisisi at nalulungkot si Yehan ngayon. 13 Master ng Chanlungwei ang namatay dahil sa kanya, paano kaya magiging malamig ang dugo ni Yehan, na nagpapahalaga sa pag-ibig at katarungan, na magiging walang pakialam. Gayunpaman, dahil nasa mundo ng ilalim ng lupa siya, kailangan ni Yehan na harapin ang pagsubok na ito sa lalong madaling panahon, hindi niya ito maiiwasan, kailangan niyang tanggapin ito. Sa malayo, nakatayo ang matandang Daoist, si Daoist Yushu, ang dakilang matanda ng Guklan, si Chen Taigang, at si Nanquan Huang Wanjin. Alam nilang lahat na nagising na si Yehan. Sa oras na ito, dumating ang madman dito kasama sina Yanqing Mo at Zhou Yuner. Pagkagising niya ng umaga at nalaman niyang wala si Yehan, nag-aalala ng husto si Yanqing Mo, pero sa parehong oras, pinagalitan ng madman ang madman, sinabihan siyang hanapin ang kanyang anak kahit anong mangyari, sina Zhou Yuner ay nag-aalala pa rin. Sa huli, pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman ng madman mula sa Guklan na nagising si Yehan ng madaling araw, at dinala ang mga tao sa likod ng bundok sa likod ng villa, kaya mabilis na nagtungo ang madman kasama sina Yanqing Mo at sila nang hindi humihinto. Tinitingnan ng binata na nakatayo sa harap ng isang tumpok ng mga libingan na nakatalikod sa kanila, handa nang tumakbo si Yanqing Mo habang nagagalak sila, pero pinigilan siya ng madman. Kabanata 586. Pabayaan muna natin siyang mapag-isa, saka na tayo lalapit mamaya. Tiningnan ng madman ang likod ni Yehan, at sinabi kina Yanqing Mo at sa iba pa. Nang marinig ito, pinigilan din ni Yanqing Mo at ng iba pa ang kanilang pagkagulat at tahimik na pinagmasdan ang likod ni Yehan. Sa wakas, nakatayo na ang kanyang anak na buhay sa harap niya. Sa sandaling ito, gusto nang umiyak ni Yanqing Mo. Sa sandaling ito, gusto niyang yakapin ng mahigpit si Yehan at umiyak. Halos 20 taon na, at araw-araw at gabi-gabi siyang nag-iisip sa kanya sa loob ng halos 20 taon. Isang masakit na pagpapahirap ang proseso. Mga kapatid, hanggang sa wakas, ang mga utang ko sa inyo, ako, Yehan, ay babayaran ko sa susunod na buhay, at magiging magkakapatid pa rin tayo sa susunod na buhay. Huwag kayong mag-alala, ang mga utang na dugo ay kailangang bayaran ng dugo. Ang inyong kabutihan, ako, Yehan, ay babayaran ko sa aking susunod na buhay.
Ang inyong paghihiganti ay babayaran ko sa buhay na ito. Ako, Yehan, ay maghihiganti para sa inyo. Sa harap ng 13 libingan, dahan-dahang ibinuhos ni Yehan ang alak sa kanyang kamay sa lupa. Hindi niya mababayaran ang utang na loob sa kanya sa buhay na ito, pero tiyak na babayaran niya ang paghihiganti na dapat bayaran sa buhay na ito. Tinitingnan ng binata sa harap ng 13 libingan na nagsalita na parang isang panata, nagpakita rin sina Zhao Hengtian at ang iba pa ng isang nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Maraming kaaway na may utang sa kanila ng paghihiganti sa China. Pero kailangang bayaran ang paghihiganti na ito. Matandang lalaki Xiao, natatakot akong may magandang palabas tayong mapapanood mamaya. Hinimas ni Dawis Tiusho ang kanyang balbas at bahagyang ngumiti. Ngayon na bumalik na si Yehan mula sa kamatayan, ang mga dating nagsama-sama para supilan siya at gustong patayin siya ay mabilis na, mga tao, natatakot akong kailangan nilang harapin ang kanyang paghihiganti. Kahit na ang paghihiganti na ito ay napakadelikado kay Yehan, dahil sa kanyang pagkatao, gagawin pa rin niya ang dapat gawin pagdating sa mga mapanganib na bagay, at hindi siya mag-aatubili dahil sa panganib. Ang mundo ng martial arts, na tahimik sa loob ng napakaraming taon, ay dapat na linisin, para lang gisingin sila. Para sa misteryo ng pagiging mahaba ang buhay, nawala na ang moralidad sa martial arts ng mga taong ito. Kung magpapatuloy ito, ang katarungan sa martial arts ay mawawala sa grupo ng mga taong ito. Kung kailangan mong maging ganap na malinis, magiging masama at baluktot ka. Ang mga martial arts practitioner ay dapat na isaalang-alang ang mga karaniwang tao bilang kanilang sariling responsibilidad, sa halip na makapinsalas sa mga karaniwang tao para sa kanilang sariling makasariling hangarin, nang hindi isinasaalang-alang ang moralidad. Magaan na sabi ng matandang tao. Nakarinig nito, tumango si Dawis Tiusho. Ang sinaunang mundo ng martial arts ay hindi na gaya ng dati. Noong panahong iyon, nang salakayin ng mga dayuhang puwersa ang China, ang mga tao at ang sinaunang mundo ng martial arts ay nagkakaisa. Pero ngayon, nagbago na. Matandang lalaki Xiao, nakakita ka na ba ng anumang bakas sa misteryo ng pagiging mahaba ang buhay sa mga nakaraang taon? Tanong ni Dawis Tiusho habang tinitingnan ang matandang tao. Umiling ang matandang tao at sinabi, paano ko naman mahahanap ang isang bagay na hindi pa natagpuan ng mga sinauna ng napakadali, pero ang batang ito ay maaaring isang pag-asa. Tinitingnan si Yehan gamit ang mga mata ng matanda at may edad na, nagpatuloy siya. Ang 4 na banal na hayop ay dapat na magprotekta sa kanila, pero isa-isa silang umalis at tumakas sa mundong ito. Bukod dito, ang 2 banal na hayop, ang White Tiger at ang Vermilion Bird, ay nagtipon sa paligid ng batang ito. Kahit na nahahati sa dalawa, ang isa ay mabuti at ang isa ay masama, pero lumitaw din ang masamang dragon sa tabi ng batang ito, na isang tanda ng tadhana. Kaya, matandang lalaki Yushu, kung gusto mong hanapin ang misteryo ng pagiging mahaba ang buhay, ang batang ito na si Yehan ang magiging susi. Nakarinig nito, kumislap ang mga mata ni Daoist Priest Yushu sa pagkagulat, at sinabi niya, matandang Daoist Xiao, sabihin mo sa akin ng tapat, may tiniktik ka bang sikreto? Uminom ng alak ang matandang tao at sinabi, kahit na sabihin mong sikreto ito, syempre hindi mo ito maihahayag. Matandang lalaki Yusho, maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Sige, lahat ng dakilang tao noon ay naniniwala sa iyo, kaya wala akong dahilan para hindi maniwala. Sabi ni Dawis Yusho na may bahagyang ngiti. Sa harap ng 13 libingan, ang alak sa kamay ni Yehan ay dahan-dahang umaagos pababa na parang maliliit na batis ng tubig, at lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Bumalik si Yehan mula sa kamatayan. Susunod, hinihintay nilang lahat ang utos ni Yehan kung ano ang gagawin. Sa ilalim ng mga titig ng isa-isa, dahan-dahang umikot si Yehan, ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat ng mga tao rito, mukhang matatag at walang pakialam, ang mga taong ito ay nakasentro sa kanya, hindi niya sila maaaring pabayaan. Lahat, ako, Yehan, ay nakakatayo pa rin dito ngayon, salamat sa inyo. Tiningnan ni Yehan ang mga tao sa bukas na espasyo, at sinabi sa isang mabigat na tinig, mula ngayon, iisa lang ang ating layunin, ang sinumang pumatay sa aking kapatid ay papatayin. Ang sinumang pumatay sa aking kapatid ay papatayin. May mga pagsabog ng mga tunog ng pagpatay mula sa bibig ng Tianlongwei, at ang nakakatakot na lamig ay binalot ang langit. 13 sa 24 na Tianlongwei ang namatay. Ang mga taong ito ay mga kapatid na nagsanay kasama nila at nakaranas ng buhay at kamatayan ng magkasama. Patay na sila, paano nila malulunok ang galit na ito? Sige, susunod, si Wu Chanzen ang unang sisirain, at pagkatapos ay si Merong Heto. Ang mga mata ni Yehan ay parang tumutusok na yelo.
Isa-isa niyang haharapin ang mga taong ito sa ilalim ng lupa sa Hilaga at Timog at sa sinaunang mundo ng martial arts. Kukuha niya ang mga dapat na sa kanya. Sa ngayon, magsisimula tayo sa Timog. Ang apelyido ng Overlord ng ilalim ng lupa sa Timog ay dapat ding palitan. Tinitingnan ng binata na naglalabas ng nakakatakot na masamang espiritu sa buong katawan niya. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat kung gaano kalakas ang intensyon na pumatay sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, halos mamatay siya sa laban na ito at dumaan sa pintuan ng impyerno sa loob ng mahabang panahon. Bukod dito, dahil sa kanya, ang Chanlung Wei, ang Gu Clan, at ang Corpse Clan ay nagdusa ng malalaking pagkawala, ang galit na ito ay walang kapantay para sa kanya. Sirain muna si Wu Chanzen, pagkatapos ay si Merong Heto. Sa sandaling ito, ang ambisyon ni Yehan na sakupin ang Southern Underground World ay walang kapantay na malakas. Kung sakupin niya ang Southern Underground World, ang buong Southern Underground World ay magkakaroon ng kanyang mga mata sa kanya. Walang tao o anumang puwersa ang makatatakas sa kanyang pangangasiwa. Alamin ninyo ang kinaroroonan ni Wu Chanzen para sa akin. Ako mismo ang papatay sa kanya sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng lahat, naglakad si Yeleng ng diretso patungo kina Zhou Yuner at sa iba pa na may seryosong mukha. Maaari lang siyang maghintay ng 1 linggo. Kahit na gusto niyang patayin kaagad si Wu Chanzen at pagkatapos ay patayin si Merong Heto, ang Chanlung Wei sa pagkakataong ito ay may malaking pagkawala, ang kanilang lakas ay dapat na mapahusay pa. Nang makita ang paglapit ni Yehan, medyo nasasabik ang ekspresyon ni Yan Qingmo, "Anak. Hintayin mo." Bago pa matapos magsalita si Yan Qingmo, pinigilan siya ni Yehan, at magaan na sinabi, "Ginang, ikaw ang tiyahin ni Zihan, pero pakitawag na lang akong Yehan, namatay ang aking mga magulang noong 10 taong gulang pa ako." "Bastardo, ano ang pinagsasabi mo? Ako ang iyong ama, siya ang iyong ina, at mayroon tayong hindi mapaghihiwalay na ugnayan ng dugo." Pagkarinig sa mga salita ni Yehan, nagpatuloy sa pagsasalita ang madman na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. "Walang silbi ang pagtanggi mo nito. Ang Guigo Jade na suot mo ay ang inilagay ko sa iyo noong ipinanganak ka pa lang. Sa makatuwid, ikaw ang anak ni na Jake Wangren at Yan Qingmo. Dapat kang tawaging Jihan. Mali, iisa lang ang apelyido ko sa buhay na ito, at iyon ay Ye, at ang pangalan ko ay Yehan." Walang pakialam na tiningnan ni Yehan ang madman at sinabi, "Madman, kahit na tinanggap ko ang iyong kabutihan, pero ang isang bagay ay isang bagay, ang aking mga magulang ay namatay na maraming taon na ang nakakaraan, at ngayon ay bigla kang lalabas at sasabihing ikaw ang aking mga magulang. Gusto kong sabihin, nagawa mo na ba ang iyong mga responsibilidad bilang mga magulang kahit isang araw?" Kabanata 587. Matapos sabihin iyon, hindi pinansin ni Yehan ang madman na may pangit na mukha at si Yan Qingmo na umiiyak sa mga bisig ng madman, diretso niyang hinayla sina Zhou Yuner at Yan Zihan palayo, kasunod sina Zhao Yuyo at Xiao Qingcheng. Hindi sila pumayag o tumutol sa desisyon na ginawa ni Yehan. Sa bahay, si Yehan lang talaga ang makakapagdesisyon. Kung kinilala ni Yehan ang mga magulang na sina Madman at Yan Qingmo, natural na matutuwa sila. Sa kabaligtaran, hindi ito inaprubahan ni Yehan, hindi sila magpapahangin sa tenga ni Yehan. Alam ni na Zhou Yuner at ng iba pa na may katotohanan sa sinabi ni Yehan, natupad na ba nila ang kanilang mga responsibilidad bilang mga magulang kahit isang araw? Hindi, sa lahat ng mga taon na ito, si Yehan ay umaasa lang sa kanyang ate na si Yeqing, at nagtiis ng lahat ng uri ng pagtingin at paghihirap. Sa sandaling ito, normal lang na magalit si Yehan. "Anak, hindi iyon ang iniisip mo, talagang hindi iyon ang iniisip mo." Habang pinapanood na umalis si Yehan, umiiyak na si Yan Qingmo sa mga bisig ng madman, tinitingnan ang likod ni Yehan na may malabong mga mata, ang anak ay namatay at muling nabuhay, pero ayaw siyang kilalanin. Para kay Yan Qingmo, ang kanyang puso ay nasasaktan na parang sinasaksak ng kutsilyo. Bumantong hininga ang madman. Ang sinabi ni Yehan kanina ay nagpaiwan sa kanya na walang masabi. Kahit na maraming hindi maiiwasang bagay dito, talagang hindi nila natupad ang kanilang mga responsibilidad bilang mga magulang kahit isang araw. "Qingmo, huwag kang mag-alala, anak natin siya. Sa lalong madaling panahon, makikilala mo ang iyong mga ninuno at babalik ka sa iyong mga ninuno, maniwala ka sa akin, iwanan mo sa akin ang bagay na ito, at hahayaan kong kusang tawagin akong tatay at ikaw ay nanay ng batang ito." Matapos magsalita, bumaba ang madman sa likod ng bundok habang karga si Yan Qingmo. Matapos makita ang lugar na ito, isa-isa ring umalis ang mga tao sa paligid, tanging ang matandang dawist at ang mga Diyos na antas ng mga tauhan ang nanatili rito. "Hehe, hindi ko masasabi na ang batang ito ay may matigas na ulo.
Kung ang isang baliw sa mundong ito ay kailangan lang na tumayo at sabihing ako ay Lausu, natatakot akong sino man ay handang tawagin siyang tatay. Hinimas ni Dawis Tyusho ang kanyang balbas at ngumiti. Kinuyam ng matandang tao ang kanyang mga labi at sinabi, ang ugali ng batang ito ay parang bato sa Cobeta, mabaho at matigas, pero ayaw niyang umasa sa isang baliw, na lubos kong pinahahalagahan. Sa totoo lang, may tatlong dahilan kung bakit ayaw kilalanin ni Yehan ang mga magulang na sina Madman at Yan Qingmo. Una, ito ay natural na puot. Kinasusuklaman niya ang kanyang mga magulang na nag-anak sa kanya pero pagkatapos ay iniwan siya. Hindi madaling patawarin ang mga tao noon. Pangalawa, ayaw umasa ni Yehan sa Madman, gagamitin niya ang kanyang sariling mga kamay para lumaban para sa nararapat sa kanya. Ang pamilya Ji at ang pamilya Yan sa Yanjing City ay walang kinalaman sa kanya. Pangatlo, ito ay dahil sa paghanga ni Yan. Ginoo Yan. Sa sandaling ito, nalaman na ni Yehan kung sino ang matandang lalaki na madalas na nakikipag-usap sa kanya sa telepono, nagbabala sa kanya na mag-ingat, at sinabihan siyang mabuhay. Ang numero ay mula sa Yanjing City, at walang iba kundi si Ginoo Yan, si Ginoo Zhang ay hindi magiging ganoon kalihim. Sa tabi ni Yehan, nakaupo sina Zhou Yuner at Yan Qingmo. Siyempre, naroon din si Xiao Qingcheng na nakaupo sa kanyang kondongan na may mahigpit na mukha. Yuner, Zihan, pinag-alala ko kayo sa pagkakataong ito, alam ko. Bago pa matapos magsalita si Yehan, si Zhou Yuner, na hindi na nakatiis, ay biglang sumubsob sa kanyang balikat at kinagat ito ng malakas. Kahit na hindi gumawa ng ganoong radikal na galaw si Yan Qingmo, ang kanyang nanginginig na mga balikat ay nagpapakita rin ng kanyang panloob na pag-aalala, alam ng Diyos kung gaano sila kadesperado pagkatapos marinig ang balitang patay na si Yehan. Kapatid, nandito pa rin ako. Malungkot na sabi ni Xiao Qingcheng na nakaupo sa kondongan ni Yehan. Kuya Ye, ako? Tila nag-aalangan din magsalita si Zhao Yuyo, tinitingnan sina Zhou Yuner at Yan Qingmo na nasa tabi ni Yehan, isang ekspresyon ng inggit ang sumilay sa kanyang mukha. Bastardo, sa susunod na manggahas kang iwan kami, hindi na kita pakakawalan. Naglabas ng sama ng loob si Zhou Yuner sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay tinitigan si Yehan ng may mapupulang mga mata. Huwag kang mag-alala, sa susunod ay mas mamahalin ko pa ang aking buhay, at hindi ko kayo iiwan. Mahigpit na niyakap ni Yehan sina Zhou Yuner at Yan Qingmo, at nakasabit din si Xiao Qingcheng sa kanyang leeg. Kumurap si Yoyo at sinenyasan siyang sumama na rin. Pagkatapos nito, niyakap ni Yehan mula kaliwat kanan, at ang tatlong magagandang babae at isang maliit na lolita ay nakasandal sa kanyang mga bisig na may masayang mga mukha. Sa sandaling ito, ang panloob na saya ni Zhao Yuyo ay mas malakas kaysa sa sinuman, kahit na wala siyang sinabi si Yehan, pero nasiyahan na siya. Ang buong villa ay gumagana. Ang apat na mahusay na Dragon General ay dinala ang natitirang Tianlong Guards upang siyasatin ang balita tungkol kay Wu Chanzhen. Ang mga masters ng Gu Clan ay gumaganap bilang puwersa ng depensa ng villa. Ang Madman at si Yan Qingmo ay hindi pa umaalis. Ang saloobin ni Yehan sa kanila ay napakamalamig at hindi pa sila aalis. Sa Hilaga, ang compound ng pamilya Yan sa Yanjing City. Pagkarinig ng balita tungkol sa pagkamatay ni Yehan sa labanan, si Ginoo Yan, na matagal nang may sakit, ay agad na tumalon mula sa kama sa ospital sa kabila ng pagpigil ng doktor pagkatapos marinig ang tawag mula kay Yan Qingmo. Sa suporta ni Keyang, at isang grupo ng mga doktor na maingat na nanghikayat sa kanya na lumabas sa likod na silid, at tumawa siya habang naglalakad. Matandang lalaki yan, ano ang ginagawa mo? Halos araw-araw ay pumupunta si Ginoo Zhang dito pagkatapos magkasakit si Ginoo Yan. Ngayon ay nakatayo siya kasama ang dalawang anak ni Ginoo Yan. Siyempre, mayroong ilang miyembro ng ikatlong henerasyon ng pamilya Yan sa silid na ito. Nang makita si Ginoo Yan na naglalakad palabas na may malaking ngiti, sinamon siya ng tingin ni Ginoo Zhang at nagpatuloy, ikaw na matandang bastardo, huwag kang mamatay. Ayaw mo bang makipagkompetensya sa akin para mabuhay ng mas matagal? Sa tingin ko, ang matandang bagay na ito ay susuka bukas. Tatay, mas mabuting makinig ka sa doktor at humiga. Kung babagsak ka, sino sa atin ang makakahawak sa pangkalahatang sitwasyon? Bukod sa kanyang anak na babae na si Yan Qingmo, mayroon ding dalawang anak na lalaki si Ginoo Yan, ang panganay na anak na si Yan Qingshui, at ang pangalawa. Anak na si Yan Qingtian, ikatlong anak na babae na si Yan Qingmo. Nagkasakit ang matanda at nanatili sila sa bahay sa mga nakaraang araw dahil sa takot na hindi nagagaling ang matanda sa sakit. Ngayon na bumangon ang matanda sa kanyang sarili, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ang mga junior ng ikatlong henerasyon ng pamilya Yan ay nagsabi rin ng may pag-aalala. Sige, hindi ako mamamatay,
hindi pa ako tinatawag na lolo ng aking apo, paano ako mamamatay? Kumaway si matandang lalaki yan, pero may ngiti sa kanyang maputlang mukha. Kabanata 588. Nang marinig ang mga salita ni Ginoo Yan, nagpakita sina Ginoo Zhang at ang iba pa ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang balitang si Yehan ay ang apo ni Ginoo Yan ay kumalat na sa buong Yanjing City, kaya alam ito ng lahat. Gayunpaman, si Yehan ay patay na, may sakit ba si Ginoo Yan at nalilito na? Matandang lalaki yan, tingnan mo nga, ang iyong apo, ang aking apo sa tuhod ay wala na rito. Bumantong hininga si Ginoo Zhang, namatay si Yehan, nasasaktan din siya, pero ito ay isang bagay na hindi na mababago. Tatay, mas mabuting pumasok ka muna at humiga. Sabi ni Yan Qingshui sa tabi niya. Hindi mo kailangang humiga, may sakit ka kung wala kang sakit. Ngumiti si matandang lalaki yan, tiningnan si matandang lalaki Zhang, at sinabi, Zhang Dapaw, ikaw na bastardo, pinagmumura mo ba ang aking apo dahil sa pagkamatay? Sino ang nagsabi sa iyo? Patay na ang iyong apo, ang matandang lalaking ito ay nagsasalita ng kalokohan, mag-ingat ka nasasaktan kita. Nakarinig nito, tinitigan ni Ginoo Zhang at sinabi, matandang lalaki yan, may sakit ka ba talaga at nalilito o nagsasabi ka ng totoo? Hehe, matandang lalaki Zhang, ang matandang lalaking ito ay hindi nalilito, ang batang iyon ay hindi patay. Nang lahat ay tumingin ng may pag-aalinlangan kay matandang lalaki yan, nakangiting sinabi ni Keyang sa tabi niya. Nang marinig ang mga salita ni Keyang, ang mukha ni Ginoo Zhang ay puno ng tuwa, at ang mga ekspresyon ng natitirang pamilya yan ay nagulat din. Hindi ba talaga patay ang Yehan na iyon, na pamangkin at pinsan nila sa usapin ng ugnayan? Paano ito posible, sa ilalim ng isang malaking labanan, paano ito makakaligtas? Sa sandaling ito, ang may pinakamasalimuot na damdamin ay marahil si Yan Xin. Si Yehan, ang mortal na kaaway ng Queen Yinghui, ang mortal na kaaway ni Nolan Mietian, ang binatang iyon pala ay ang kanyang pinsan. Dahil sa ugnayan na ito, kusang loob ng umatras si Yan Xin. Queen Yinghui, pero ang taong iyon ay hindi pa rin patay, napakakomplikado ng nararamdaman ni Yan Xin sa kanyang puso, anong paraan ang gagamitin nila kapag nagkita sila sa hinaharap. Mga mahal sa buhay, o isang kalaban, Shanghai City, Phoenix Mountain. Sa loob ng bilya, sina Yehan at ang iba pa ay nasa konseho. Matandang Ginoo Chen, Senior Huang, salamat sa inyong tulong sa pagkakataong ito, ang junior na ito ay lubos na nagpapasalamat. Hehe, Yehan, huwag kang maging ganoon kapormal sa amin. Dahil ginawa mo na ang iyong pinili, natural na gagawin mo ito hanggang sa huli. Naniniwala akong pareho ang iniisip ni Ginoo Huang. Habang nagsasalita, tiningnan ni Ginang Chen si Huang Wanjin at ngumiti. Siyempre. Tiningnan ni Huang Wanjin si Yehan at sinabi, alam ko na ang araw na ito mula noong araw na pinasunod ko si Xia Ben sa iyo, pero Yehan, kahit na mahirap harapin ang mga tao sa ilalim ng lupa, hindi naman ito masyadong malaki, pero hindi naman ito madaling harapin ang Ancient Pusek, kung hindi ka keber, maaari kitang bigyan ng payo. Senior, pakisabi po, sabi ni Yehan. Black Prison. Tiningnan ni Huang Wanjin si Yehan at nagsabi ng dalawang salita. Black Prison. Isang pag-aalinlangan ang sumilay sa mukha ni Yehan nang marinig niya ang dalawang salitang ito, anong uri ng lugar ito. Pero hindi alam ni Yehan, halata namang alam ito ni Ginoo Chen at ng iba pa, at ang mga mukha ng mga nakakaalam tungkol sa Black Prison ay may ekspresyon ng pagiging seryoso at takot. Mapait na ngumiti si Lolo Chen, at sinabi, ito nga ay isang magandang paraan para harapin ang sinaunang sekta ng martial arts, pero natatakot akong sa sandaling lumabas ang mga tao mula sa Black Prison, ang buong mundo ng martial arts ay magiging kaguluhan. Senior Huang, saan ba ang Black Prison na ito? Makuryesong tanong ni Yehan. Sinabi ni Huang Wanjin, ang Black Prison ay isang lugar kung saan nakakulong ang mga mabibigat na kriminal mula sa mundo ng martial arts. Ang sino mang makukulong dito ay hindi isang kilalang master sa mundo. May mabuti at masama sila, pero ikaw at sila ay may iisang kaaway. Ancient Wuji. Sabi ni Yehan na may makitid na mga mata. Tumango si Huang Wanjin. Senior, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong palayain ko ang lahat ng mga tao sa Black Prison at hayaan silang harapin ang sinaunang mundo ng martial arts. Eksakto. Tiningnan ni Huang Wanjin si Yehan at sinabi, gayunpaman, mayroon din akong sariling pagiging makasarili dito. Ang ilan sa aking mga tao ay nakakulong na sa Black Prison ng mahigit 20 taon. Kailangan kong iligtas sila habang nabubuhay pa ako. Kahit na hindi mo ito gawin, gagawin ko ito. Ang mungkahi ng senior, tinatanggap ko. Malamig na ngumiti si Yehan, gaya ng kasabihan, ang kaaway ng kaaway ay kaibigan,
kahit na hindi tayo magiging magkaibigan sa grupong ito ng mga tao, maaari nating hayaang saktan nila ang mga sinauna. Wuji, Senior, saan ba ang Black Prison na ito? Bundok Shaoxi. Sinagot ni matandang Ginoo Chen ang usapan, tiningnan si Yehan at sinabi. Ang lokasyon ng Black Prison ay nasa bundok Shaoxi, kung saan mahigpit ang pagbabantay. Hindi lamang mga eksperto mula sa Dharma Academy ng Shaolin Temple ang nagbabantay, sa pagkakaalam ko, mayroon ding 4 na mahusay na monghe na nagbabantay sa kanila. Ang lakas ng 4 na monghe na ito ay hindi masusukat. Natatakot ako na kahit na pumunta ang mga baliw, hindi nila ito mapagtatagumpayan. Yehan, kung gusto mong palayain ang mga tao sa Black Prison, ito ay magiging isang napakahirap na gawain. Ang hindi kayang gawin ng isang baliw, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Sabi ni Yehan, ang mga tao sa Black Prison ay maaaring bantayan ng mahigpit, ito ay dapat na isang kakila-kilabot na puwersa. Nakakalungkot na hindi sila magamit pero ang bagay na ito ay dapat na itabi muna, at maaaring pag-isipan kapag tama na ang panahon. Sa labas ng bulwagan, ang madman ay tamad na nakasandal sa dingding. Nang marinig niya ang tinig ni Yehan sa loob ng silid, ngumisi siya sa sulok ng kanyang bibig, sa sandaling gawin mo, dahan-daang bumawi sa iyong mga utang, Guusek, hayaan mong tiisin ang mabaliw na paghihiganti ng aking anak. Matapos maayos ang bagay, umalis si Nanquan Huang Wanjin, umalis din si Lolo Chen, sina Daoist Yusho at ang matandang Daoist ay hindi alam kung saan sila nagpunta, ang Chanlongwei ay nagpunta upang suriin ang balita tungkol kay Wu Chanzhen, at ngayon ay tanging ang kapangyarihan na lang ng Gu Clan. Tungkol naman sa Gu Clan, hindi kailanman naisip ni Yehan na hayaan silang lumahok muli sa mga alitan sa ilalim ng lupa, maliban na lang kung makatagpo siya ng krisis kung saan kailangang kumilos muli ang Gu Clan ay ipapadala, ito ang reserbang puwersa ni Yehan. Kabanata 589. Inisip din ni Yehan ang tirahan ng Angkango. Pagkatapos masira si Merong Heto, ang kanyang Merong Villa ang magiging tirahan ng Angkango sa hinaharap. Ang Angkango ay nasa gitna ng China, at ang Merong Villa ay perpekto para sa kanilang tirahan. Ang Merong Villa ay sapat na kalakihan, hindi problema para sa buong Angkango na manirahan at umunlad doon. Sa ngayon, naghihintay pa rin si Yehan, naghihintay sa paghahatid ng mga gamot mula kay Jackson sa Singapore. Noong araw na nagising siya, tinawagan na ni Yehan si Jackson at hiniling sa kanya na magpadala ng isang batch ng mga kailangang gamot. Sa pagkakataong ito, gusto ni Yehan na magpagawa ng isang batch ng mas makapangyarihang mga gamot. Hayaan ng Chanlongwei, Sun Bumi, at Zhou-Lai na mabilis na umunlad, at sina Leng Wufei at ang mga kapatid na Chen ay sumunod sa kanya. Natural, hindi sila makakalimutan ni Yehan. Para sa mga master sa antas ni Zhao Hengtia na mapahusay ang kanilang lakas, kailangang gawin ni Yehan ang mga gamot na ito isa-isa. Para sa mga nangungunang master, kailangan ni Yehan na gawin ang mga ito ng batch by batch. Tungkol naman kina Shaben at Lin Chi, hindi magandang bagay para sa kanila na mapahusay ang kanilang lakas sa kanilang sarili. Kapag oras na para gamitin nila ang elixir, natural na gagawan sila ni Yehan ng angkop para sa kanila. Hindi pa naihahatid ang mga gamot ni Jackson, sasamahan muna ni Yehan sina Zhou Yuner at ang iba pa. Pagkatapos makita ito, natural na pumayag ako, hindi lamang nito mailayo si Ye Ching sa panganib, ngunit papayagan din siyang linangin ang kanyang sariling lakas sa bundok Emi, na isang magandang bagay na may pinakamagandang resulta. Sa nakalipas na 2 araw matapos magising sa Villa, ang tanging bagay na nagbigay kay Yehan ng sakit ng ulo ay ang pagod na pagsasama ni Yan Qingmo kina Zhou Yuner at sa iba pa paminsan-minsan. Gumagawa siya ng isang paligid na taktika, sinusubukang mapaamin si Yehan na sila ang mga magulang. Si Yehan ay may sakit ng ulo, pero sina Zhou Yuner at ang iba pa ay mas may sakit ng ulo. Si Yan Qingmo ay ina ni Yehan, at natural na siya ang magiging biyenan nila sa hinaharap. Ang hinaharap na biyenan ay hindi maaaring masaktan, pero kung humihip siya ng hangin sa tenga ni Yehan at magpapasama kay Yehan kamanghamanghang. Sa araw na ito, dumating sina Young Master Tang at Lin Bomo na nakatanggap ng balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Yehan. Nakuha nila ang balita mula kay Zhou Yuner na si Yehan ay bumalik mula sa kamatayan, at labis silang natuwa kaya nagmadali silang pumunta sa Villa. Dam, ikaw na bastardo ay hindi talaga namatay, kaya bakit hindi ka tumawag at magsabi, hindi, suntukin natin ang ating galit at marinig na ikaw ay patay na, alam mo ba kung gaano kadalas umiyak sina Lao Lin at ako? Samantala, lumapit si Young Master Tang na may mapupulang mga mata at binigyan si Yehan ng isang malakas na suntok. Bumalik ulit ang kanyang mabuting kapatid, at ngayon ay gusto niyang umiyak ng malakas para ilabas ang kanyang galit. Hindi ako umiyak, ikaw ang umiiyak,
huwag mo akong idamay. Sinaman ni Lin Bomo nang tingin si Young Master Tang na nagsiwalat ng kanyang kahinaan na may mapupulang mga mata. Itinaas ni Young Master Tang ang kanyang gitnang daliri kay Lin Bomo at sinabi, ayos lang kung hindi mo aminin, nakita kitang umiyak ng husto. Nang makita ang tunay na damdamin ng kanyang dalawang pinakamahusay na kapatid, si Yehan ay naantig sa kanyang puso at wala siyang sinabi. Nagyakapan ng tatlong magkakapatid. Ang uri ng pagkakakapatid, lahat ay hindi sinasabi. Ang tatlong magkakapatid, ang pag-ibig sa buong buhay, habang buhay. Damn it! Alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali, matandang lalaki, muling sinuntok ni unang Young Master Tang si Yehan ng malakas, pero bago pa siya matapos magsalita, may nakakabinging ubo agad itong naipasa, at si Young Master Tang ay labis na natakot kaya bigla niyang nilunok ang mga salita. Lumapit ang madman na may kalmadong mukha, na parang dumaan lang siya rito, tiningnan niya si Young Master Tang at sinabi, maliit na matabang lalaki, sino ang iyong ama? Sa isang salita, ang mukha ni Young Master Tang ay hindi komportable nang tanungin siya. Alam na alam niya kung sino ang master sa harap niya. Ang tunay na ama ni Yehan, isang baliw na sikat sa buong mundo, ay humarap sa kanya. Ang Young Master ay nabigo. Mataba, huwag mo siyang pansinin, hahayaan kong magluto si Yuner ng 2 ulam mamaya, at ang 3 sa atin ay iinom ng 2 inumin. Hindi man lang tiningnan ni Yehan ang madman, at diretso siyang naglakad papasok sa bulwagan kasama sina Young Master Tang at Lin Bomo. Nagmadaling sumunod si Young Master Tang, nagbibiro lang, ang madman ay ama ni Yehan, at kung ilalabas siya mamaya dahil sa 2 salitang ito kung binugbog siya, walang silbi ang paghahanap kay Yehan. Ang mabaho na batang ito, bigyan mo ako ng mukha. Nang makita na hindi siya pinansin ni Yehan at tinatrato siyang hangin, ang mukha ng madman ay agad na dumilim. Nang papalapit na ang gabi, ang isang malaking mesa ng pagkain ay nasa mesa na. Nakaupo sina Yehan, Young Master Tang, at Lin Bomo sa sala na nag-uusap, at ang madman ay nakaupo rin hindi kalayuan, pero walang nagsalita sa kanya. Hanzi, sina Jiangso at Zhejiang Shuqing at Hiao Zhang ay nag-aalala rin sa iyong kaligtasan. Sa ngayon, iniisip ng buong mundo na namatay ka na sa labanan, at mababa ang kanilang moral. Sa tingin mo ba dapat mong tawagan sila at ipaalam sa kanila? Tiningnan ni Lin Bomo si Yehan at nagtanong. Sinabi ni Yehan, kapatid Lin, maaabala kita na gawin ang bagay na ito para sa akin. Pupunta ako sa Hangzhou para makipagkita sa kanila pagkatapos matapos ang bagay sa timog. Walang problema, tumanggaw si Lin Bomo. Sige, tumigil na sa pag-uusap, kumain na tayo, handa na ang lahat. Sa oras na ito, sina Zhou Yuner, Yan Qingmo, at Zhao Yuyo ay lumabas na may mga ulam, na amoy ang mabangong amoy, sinabi ni Tang Dashao na may paglalaway, ang bango, susubukan ko muna. Putang ina mo, may mga taong hindi pa nakaupo. Sinaman ni Zhou Yuner nang tingin si unang Young Master Tang. Sa oras na ito, tumayo ang madman, lumapit para umupo, at sinabi, medyo mabango nga. Habang sinasabi niya iyon, nagsimula na siyang kumain ng mag-isa gamit ang kanyang mga chopstick, pero walang nagsabi sa kanya na umupo. Ang kapal ng kanyang mukha ay nagparamdam kay Young Master Tang ng kahihiyan. Nang makita ito, wala namang sinabi si Yehan, kumain na lang siya, na parang hindi niya ito nakita, kumuha si Yehan ng isang piraso ng pulang karne gamit ang mga chopstick, inilagay ito sa kanyang bibig, ninuya ito ng 2 beses at sinabi, Yuner, ang iyong kasanayan ay mabilis na umuunlad, at masarap ito, mas masarap pa kaysa sa mga chef sa hotel. Nakarinig nito na mula si Zhou Yuner at sinabi, hindi ko ginawa ito ni Tita Yan. Kabanata 570. Nang marinig ito, nagulat si Yehan. Sa oras na ito, lumapit si Yan Qingmo na may malaking mangkok ng sabaw. Halatang masaya siya nang marinig ang mga salita ni Yehan, at sinabi, Xiaohan, mas mabuti kung nababagay ito sa iyong panlasa. Hindi ako magluluto sa loob ng 1 taon, at natatakot akong hindi ka masasanay. Ang lasa ay medyo ganoon lang, Yuner, mas gusto ko pa rin ang luto mo. Sabi ni Yehan nang walang pakialam. Nakarinig nito, dumilim ang ekspresyon ni Yan Qingmo, at pagkatapos ay sinabi niya, Xiaohan, kung ayaw mong gawin ko ulit, maghintay ka lang ng sandali, ayos lang ito maya-maya. Medyo naiinis ang madman nang marinig ito, halos 20 taon na siyang hindi nakakain ng mga ulam na ginawa ng kanyang asawa, at ang batang ito ay mapili kung maaari siyang magkaroon ng ganoong magandang kapalaran. Ang pagkain ay ginugol sa isang medyo tahimik na kapaligiran. Kahit na sina Madman at Yan Qingmo ay parehong nakaupo sa mesa, hindi nagsimula si Yehan na makipag-usap sa kanila sa buong proseso. Ang mga chopstick lang ni Yan Qingmo ang patuloy na pumupunta sa mangkok ni Yehan. Makikita ng sino man ang uri ng pag-aalaga at pagmamalasakit.
Kinabukasan, dumating na ang mga gamot na ipinadala ni Kai Jackson sa Singapore, at hiniling pa nga ni Yehan sa mga tao na pumunta sa Yis Medical Center para kunin ang danding. Ang mga halamang binili ni Yehan kay Kai Jackson sa pagkakataong ito ay napakamahalaga, ang ilan sa mga ito ay mga kayamanan, at isang pamilya lamang tulad ni Kai Jackson na dalubhasa sa mga gamot ang makakakuha ng ganitong uri ng mga halamang gamot. Kung ang presyo ng mga gamot na ito ay ibinebenta, hindi bababa sa higit sa 2 bilyong yuan, ngunit si Kai Jackson ay naningil lamang ng kalahati ng presyo. Sa pagkakataong ito para sa Alchemy, si Yehan ay pangunahing nakatuon sa mga high-end na gamot, at ang mga low-end na gamot, ang grupo ng mga taong sinanay sa kagubatan na ginawa ni Yehan noong nakaraang pagkakataon ay hindi pa nagagamit. Handa nang simulan ni Yehan ang Alchemy. Sina Zhao Hengtian, Leng Wolfei, at ang mga kapatid na Chen ay natural na namamahala sa pagprotekta sa batas sa labas. Alam nilang lahat kung anong uri ng elixir ang gagawin ni Yehan sa pagkakataong ito. Ang mga gamot ay walang silbi. Dahan-dahang lumapit ang madman sa oras na ito. Ang kanyang anak ay isang master pa rin ng alchemy na nagparamdam sa kanya ng pagkamausisa. Ang mga alchemist ay hindi na makikita sa panahong ito. Kahit na ang Taoismo tulad ng Wudang, ang alchemy na ginagawa ngayon ay semi-finished, hindi maituturing na isang tunay na elixir. Ang bastardo na ito ay talagang makakapaggawa ng gamot. Sinulyapan ng madman ang gate na binabantayan ni Zhao Hengtian at ng iba pa, at tumingin sa kanila ng may pag-aalinlangan. Tumango si Zhao Hengtian, at nakangiting sinabi, "Madman, hindi mo sapat na kilala siya. Maglakas loob akong sabihin na walang pangalawang tao sa China na makakagawa ng elixir na kanyang ginawa. As expected ng aking madman." Ngumisi ang madman at sinabi, "Sa buong kasaysayan, sino mang makakagawa ng isang tunay na alchemist ay isang taong may pambihirang lakas. Ang batang ito ay nakakagawa ng alchemy sa kaharian na ito. Mukhang pambihira ang kanyang teknik." Tumango sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Ang mga makakagawa ng tunay na mga gamot ay maaari lamang gawin ng mga master na ang lakas ay umabot na sa isang hindi masusukat na antas, dahil ang kapangyarihan na kanilang nilinang ay ang kapangyarihan na makontrol ng mga pambihirang tao, at si Yehan ngayon na siya ay nasa estado ng pagiging isang gobernador, natural niyang magagawa ang elixir dahil kinokontrol na niya ang spiritual energy sa estadong ito. Ang kapangyarihan ng aura ay kataas-taasan, at kahit na ang isang Diyos na antas ng tao tulad ng Sloppy Old Taoist ay hindi pa umaabot sa antas na ito. Umalis si Yehan ng 3 araw para gumawa ng alchemy sa pagkakataong ito. Sa loob ng 3 araw na ito, gumawa siya ng 3 uri ng gamot, Dragon and Tiger Pill, Tianling Pill at Breaking Tribulation Pill. Kabilang sa mga ito, ang Dragon and Tiger Pill ay makatutulong sa mga unang master ng Shaorendo na atakehin ang gitnang yugto ng Shaorendo, ang Tianling Pill ay makatutulong sa pag-atake sa huling yugto ng Shaorendo, at ang Poji Pill ay napakamakapangyarihan. Kung mapalad ka, maaari kang direktang makapasok mula sa huling Shaorendo hanggang sa kaharian ng gitnang gobernador. Ang Poji Pill ay kasalukuyang walang silbi sa Qianlongwei at Sunbumi, pero kapaki-pakinabang ito kay Leng Wolfei. Matagal na siyang natigil sa tuktok ng huling rendo. Ngayon na mayroon na siyang Poji Pill, maaari siyang agad na makapasok sa unang yugto ng Sun Rendo. Ang 3 uri ng elixir na ito ay matagumpay na nagawa, hindi pinili ni Yehan na magpatuloy. Ang mas mataas na antas ng elixir ay hindi pa handa para gawin sa kanyang kasalukuyang lakas, at ang posibilidad na sumabog ang elixir ay napakataas. Pagkatapos umalis sa customs, agad na ibinigay ni Yehan ang mga gamot sa kanyang mga kamay kina Sun Bumir at Leng Wolfei. Ang 3 uri ng mga gamot na ito ay umabot sa mahigit 200 gamot, sapat na para magamit ng Qianlongwei at ng iba pa. Breaking Rubbery Pill, hindi ko inakala na si Leng Wolfei ay magkakaroon ng ganoong pagkakataon na uminom ng kamanghamanghang gamot na ito. Nang makita ang gamot sa kanyang kamay na naglalabas ng malakas na kapangyarihan ng gamot, hindi mapigilan ni Leng Wolfei ang pagbulalas ng damdamin habang nasa sabik. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Sir, gamit ang Poji Pill, hindi magtatagal ay makakapasok ka na sa kaharian ng Zongrendo. Salamat din sa iyo." Ngumiti si Leng Wolfei. Sinabi ni Sun Bumi sa oras na ito, "Ang Tianling Pills ay makatutulong kina Zhou Lai at sa akin na subukang atakehin ang huling rendo, subukang mabuti na atakehin, mayroong isang tiyak na posibilidad ng tagumpay, ang mga Dragon and Tiger Pills na ito ay sapat na para sa Qianlongwei na makapasok." Young Master Ye, akin. Umupo si Lin Chi sa isang upuan at pinunasan ng Heavenly Halberd. Lalo siyang nagustuhan sa sandatang ito. Ito ay ginawa para sa kanya. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Yehan at nagtanong.
Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, wala pa sa iyo ang bahagi mo ngayon, hindi lamang ikaw, kundi pati na rin si Shaben. Hindi angko para sa inyong dalawa ang uminom ng gamot ngayon. Kapag dumating na ang oras, ibibigay ko sa inyo. Nakarinig nito, itinaas ni Lin Chi ang kanyang gitnang daliri kay Yehan. Siya marahil ang tanging taong naglakas loob na humarap sa isang taong tulad ni Yehan dito. Sa pagsasalita, Old Son, mayroon ka bang balita tungkol kay Wu Chanzin? Tinatanong ni Yehan si Son Bumiyay sa oras na ito. Oo, ang matandang lalaking iyon ay tila natatakot sa mga baliw kaya tumakbo siya sa Xiangjiang. Ang Tianlongwei ay nasa Xiangjiang ngayon at ang lungga ni Wu Chanzin ay naroon sa kabilang panig ng Xiangjiang. Maaari na natin siyang mahuli sa pagkakataong ito. Sabi ni Son Bumiyay na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata.